So ayan na guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan na guys, no? At ang topic natin, nakikita nyo, no? Bombay Sisters and sponsor, ayan, alagang video call pala ni Madam Sponsor. Ano? At si sponsor po ay rumerekta na sa magkakapatid. Ayan. Tapos doon guys, sa aking upload kagabi, ay marami na nagko-comment na itong si Berry ay napanood nyo naman siguro yung sa screenshot na talagang sinasabi niya na sagutan niya ang pambaon ni Madeline magpapaaral. Pero doon sa upload ko kagabi ay marami po ang nagko-comment. Yan, na sinasabi na ito daw si Berry, ito daw po ay si Ninang Alma. Yan. So naririnig ko na nga siya noon pa ay sa pagkakaalam ko talaga ito ay sponsor po nila Bombay. Yun. Sponsor dito kay Kalinga Prab, nagbibigay ng nagpapaabot ng pagmamahal para dito kila Bombay. Yan, bakit po nangyari pa na? Matanong ko, bakit nangyari na itong si Madam Berry ay rumekta doon sa magkakapatid? Ano po ang system? Bakit nagkagano? Diba? Kung naalala nyo guys noon, ito muna, may pakikita muna ako sa inyo guys, no? Yung mga screenshot, ayan, may nakikita kayo mga screenshot po dyan. And ito po, meron ditong video na ito ay pinasa lang po sa akin, no? So dito guys, ito, panoorin nyo muna. Ayan na ano. Oh, ayan na. Lako, sa susunod, sana sa susunod ano kayo, magkaligo ka mo, kauba kasama sila. Ano, si Jimel at saka si Uyang. Guys, hindi ko nakatapusin, no? May nagpasa po kasi sa akin yan. Ito, ay alaga palang video call. So, sponsor, noon pa, bakit po ang nangyari ay rumekta na sila? Alam naman nila kung ano yung protocol, kung ano yung papel ng sponsor. Pag-sponsor, sponsor ka lang. Dapat kasintabi. Kasi kung hindi dahil kay Kalinga Prab, hindi nila makikilala ito. Ito magkakapatid na to. So kung gusto man tumulong, wala namang problema po. Pwede naman tumulong. Yun na lang. Wag rumekta. Wag i-bypass. Kasi before, nagkaroon na ng issue. Rumerekta si sponsor sa mga beneficiary ni Kalinga Prab. No? Tapos, eto kung natatandaan nyo noong nakaraan, kaya sinasabihan ni Kalinga Prab na kung maaari, yung mga beneficiary, yung mga Kalingap Angels, huwag na munang makipag-transaction, makipag-ugnayan sa mga nagme-message na pangangakuan. Si Medet, si Beyonce, ganyan yung mga meron-merik kang nag-chat, tapos mag-o-offer na tulong, tapos ganun, pag hindi na nasunod yung kanilang gusto, nananakot, naninira, sinisiraan, kagaya nangyari kay Beyonce, na tinutulungan po ni Olives TV. Nag-reaction ako nung nakaraan, hindi ko na pala napasundan. Ano? Ito yung problema kasi dito. Bakit nga ba sila rumerekta? Na, before naman, meron na silang transaction. Itong mga sponsor na to, doon kay Kalinga Prab. Bakit hindi na lang ipadaan kay Kalinga Prab? Nasa ganun, si Kalinga Prab mismo ang magpaabot. Bakit kailangan? Oh, sige, wag na natin sabihin dahil si Jason na po yung nandyan. Ang akin lang, bakit nga ganito yung sistema? Kasi guys, ito sasabihin ninyo, hindi naman big deal yan. Hindi big deal. Sa mga bago pa lang at hindi po naiintindihan, hindi alam kung ano po ang pangyayari before. Ito liliwanagin ko. Kaya nasira po ang samahan ng Kalingap kay Lola Ligaya, kay La Jimel. Sasabihin ko na sa inyo, dahil po sa sponsor, sila po, rumekta. At ang masakit pa nito, mismo pinsan po ni Jimel, pinagbibideo nila. And then, ini-upload ng isang lalaki, kilala nyo yung lalaking may balbas, na wag lang masaling ay nagngangarongaw. Kilala nyo yan? Yung mangyan, na parehas kong mangyan, kami mangyan. Nagngangarongaw. And then, eto na, sila din po ay sponsor din ni Ate M.
hanggang sa naitakas na si Ate M. Sila po yung may mga pakana, may alam. Ito yung mahirap nga po dito. Pag may, yung mga sponsor na ganyan, rumerekta, wala ba silang tiwala? O kung hindi man si Kalinga Prab na yung naka-assign doon, iba na vlogger ang naka-assign, pasintabi pa rin sana. Kasi isa yan sa nagiging issue na sponsor, nababansagang wakwak. Alam niyo po ba yung wakwak? Kung sa katawagan dito sa Kalinga, wakwak, manunulot. Nababansagang manunulot, wakwak. Ngayon, kung nauuso man ngayon yung mga wakwak, kagaya dito kala Medet, kila Beyonce, hindi po maiwasan na sila'y maaari din pag hinalaan na baka sila yung umeentra, yung nakikipag-ugnayan dito kay Beyonce at kay Medet na nanunulot. Binawakwak. Hindi po maaalis sa ating isipan niya na maaaring baka sila din ang may pakana ng pagkakaroon ng mga sulot-sulutan dito sa loob ng Kalingap sa mga tinutulungan. Ngayon, may nagsasabi sa comment, matagal na daw ito na tumutulong doon. Kila Bombay, matagal na pala. Ay, ngayon, ano nangyari? Kung sila matagal na tumutulong, bakit hanggang ngayon? Ano po ang klase ng pamumuhay? Sasabihin ng iba, hayaan na, kasi tumutulong naman sa kanila. Opo, tumutulong. Ano pa ang susunod na kabanata? Bakit po? Detalyado na si Madeline daw. Balikan nyo yung upload ko kagabi guys, no? Sa mga hindi nakapanood, balikan nyo po na andun po yung screenshot na ang thumbnail ko po ay Madeline winawakwak na. Nakalagay po doon, detalyado po, na si Madeline daw, sabi nitong si Berry, si Madeline daw po ay doon natitira sa lola. At sagot niya yung pag-aaral, yung baon ni Madeline, sagot na niya. Kung sila man, yung sinasabi ng viewers, ito ay tumutulong na, before pa, noon pa, matagal na. Tumutulong? Wow! Tumutulong pala, matagal ng panahon. Pero bakit po? Ganyan pa din? Parang hirap pa din na kailangan ni Sheena magpursige na gumawa ng video para may kita. Tumutulong? Bakit si Madeline nangangatulungan pa? Diba? Bakit si Bombay nagsusumbong kay Jason na nagugutuman pa? Nagugutuman? Kung sila tumutulong? Tapos ngayon kung kailan may issue patungkol kay Madeline, ito, lahat ng problema, ang pangyayari na dahil sa pag-alis ni Madeline, diyan nagkaroon ng issue kay Mr. Bentiboy. Tapos ito yung mga wakwak na to. Nag-intra-intra, pumasok-pasok, intra-intra. Kung kailan may issue, no? Kung sila tumutulong, natigil ang pagtulong. Tapos ngayon, i-intra na naman. Kung ngayong alam nila na wala si Mr. Bentiboy, hindi na magbablog to, ayan na naman. Magbida-bida. Kung kayo ay sponsor, ha, baka may makikialam dito. Yung isang lalaking ngarangaw, alam niyo yung bakabaklain dyan, oh, wala akong pinapangalanan. Sige, pumunta ka, babayuin kita. O, di ba? Ayan, nawala tuloy ako. Nasaan ako? Ngayon, itra-itra. Kung kailan may issue, bida-bida, nagmamagali, gusto masikat, naglagtad, lumantad, nagdi-comment-comment doon. Sa upload ni Bentiboy. Ano? Sagot ko na ang ano niyan, ang baon niyan. Sa loob ng 2 buwan. Ako maga pa rin sagot na sa baon. Para, kasi may pangarap maga-abroad. Ay, alay? Ay, ano? Eh, bakit ngayon ko lang na-intra? Berry? Kung kailan may issue. Eh, bakit hindi ba noon kinuha mo si Madeline? At hindi na nagtrabaho. Tapos ngayon maitra-intra ka? Pita-pita? Ano? Ngayon maglalaglag kayo. Magko-comment kayo doon. Kay Jason, kay Bentiboy. Oo, ako na magapara-aral diyan. Aking abigyan na ng ng baon kasi may pangarap baga raw na makapag-abroad. Dapat noon ba? Di ba? Hindi yung nagsusumbong si Bombay, nagugutuman. Ngayon na naman, i-intra kayo. Kung kailan nagkakagulo, may issue.
Rumerekta pa kayo dyan. Ito yung mahirap kasi dapat talaga yung mga beneficiary. Minsan, ano lang, bilang sila ay tinutulungan, para walang gulo. Kasi dyan nag-umpisa yung gulo. Para walang gulo, minsan, kailangan nilang medyo maingat na kaunti. Na maiwasan na magkaroon ng konting, magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga nagpapanggap na sponsor or mag-offer ng kaunting halaga. Tapos, ayun na. Kasi, pag ito ay patuloy at patuloy, excuse, pag patuloy at patuloy na ginagawa ng mga tinutulungan na nakikipag-ugnayan diyan sa mga nababansagang wakwak, ang nangyayari po, ang mga beneficiary ang napapasama. Kaya yan, kung ito'y matagal na sponsor, itong berry na to, nila Sheena, ibig sabihin sa makatuwid talaga. Alam nila, imposible, ewan ko kung alam din ni Sheena, na sinasabi ni Kalinga Prab na sana wag makikipag-ugnayan muna yung mga tinutulungan sa mga ganyang mga rumerekta. Kung ito man ay alam ni Sheena, o sabihin na natin hindi alam ni Sheena itong ganitong mga sinasabi ni Kalinga Prab na wag na muna makikipag-ugnayan. Medyo ingat yun sinasabi ha. Ulitin ko ang sinasabi, mag-ingat sa mga direct contact. Kasi nga, bandang huli, mapapasama ang mga beneficiary. Lalabas, kahit sa hindi natin kayang i-please yung viewers sa kanilang magiging opinion, lalabas diyan na gusto rin ng mga beneficiary makaganon ng pera. Kaya nakikipag-ugnayan sila. Isipin nyo yung nangyari kay Erica, ganito din eh. Nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kahit hawak ng kalingap, kasagsagang binablag ng kalingap, nakikipag-komunikasyon. Ano ang nangyayari bandang huli? Ang tinutulungan ang masama. Ito yung mga kumukontak na ito, na rumerekta sa mga tinutulungan ng kalingap, hindi naiisip ng mga to kung ano ang kahihinatnan, kung sino ang mapapahamak, kung sino ang mapapasama. Sino? Ay di yung mga beneficiary na sila yung nababas. Kasi nga, bandang huli, pag nasakop na yan ng mga mananakop nitong mga wakwak na, itong mga nagwawakwak, ang sumbat na sa beneficiary, bakit pumayag? Di ba? Isipin nyo guys, no? Ilang beses na kay Ate M, kina Lola Ligaya, yan si Jimel, buti nga nakuha ni Kalinga Prab si Jimel eh. Pinaglalaban yan. Si Jimel, at yan nga po pinangakuan nung isang laking balbasen na si Baklain. Pinangakuan po yan ng milyon. Hindi ko alam kung 4 million yun o 5 million. Alam nyo ba yan? Sa ating mga minamahal na viewers, alam nyo ba yung issue yan? Na nagkwenta-kwenta pa. Ay, ito, 5 million. Hindi ko alam kung ilang million ba yun. Basta million po yun. Ang makukuha ni Jimel. Tapos mag-aaral siyang ganito, ganon. Nasaan? Ang inyong pangako? Kayo, nangako. Di ba? Nasaan? Nasaan ang milyon? Nasaan na yung milyon? Napangako ninyo kay Jimel. Sinisilaw ninyo. Yun yung mahirap dito eh. Yung beneficiary, kukontakin yung pamilya. Namin ng insurance. Ang taong to, milyon, 5 million yung makukuha ni Siyempre, nadala sa matatamis sa salita. Wala ang 5 million. Nasaan na punta ang 5 million? Mga play money? Yun yung sinasabi ko, magagaling na sales to. Tapos yan, hanggang sa parang may napanood din ako yata kila Sheena noon na nag-outing. Hindi ko alam kung ito yung video na to na nag-outing, na sagot daw. Hindi ko alam kung sinong ninang o baka itong ninang na ito na nga. Sana wag kayo rumekta. Maganda tumutulong. Ito ang highlight ng aking video. Maganda po dahil tumutulong kayo. Kung kayo man ay sponsor, noon pa, salamat. Pero ito nga po, ang highlight ng video ko. Kung kayo po ay sponsor, noon pa, bakit po? Ngayon lang ulit kayo umintra-entra, bakit po pinabayaan ninyo si Madeline? Kung kayo'y nagmamagandang loob sa mga batang iyan, sana kinuha ninyo hindi na nagtrabaho si Madeline bilang kasampahan. Diba? Kinuha nyo sana at pinag-aral. Ay bakit nga po ngayon? Eto, namayad si Madeline. May problema. Gusto magpahinga. Ngayon kayo ay entra. Nagbibita-bila. Kung kailan issue. Tapos ngayon, lalantad kayo sa comment section. Ha?
Doon kayo magko-comment kay Mr. Boy? Magko-comment kayo doon? Lumantad kayo? Ang lakas naman ng loob ninyo. Kayo pa na-sponsor eh. Eh bakit ngayon re-recta na naman kayo? Bakit hindi nyo ipinagpatuloy ang inyong pagtulong noon? Tapos ngayon, ayun lang, garang-gara kayo, bibida-bida na naman kayo. O, di ba? Kung sponsor, dapat lumugar din kayo sa dapat yung lugaran. Hindi po pwedeng, kung kailan lang may eksena, doon kayo labas-labas ng pag-extra-extra nyo. Nagbibida-bida. Kung sponsor kayo, no, pa sana hindi na ninyo hinayaan si Madeline na ganyan. Tapos kayo, ay, sasagutin ko na ang ano ni Madeline. Sasagutin ko na ba ang araw-araw? Oo. Ito, ang ano ko lang naman kasi guys, ha? Baka sabihin ninyo, sobrang talagang ligalig nito ni Bopil. Hindi ako maligalig. Ang akin lang kasi, hindi lang yan. Hindi pa kami nakakaganti. Ilan na to? Si Ate M. Kasama sila, magkakasama. Ha? Sila na ligaya. Sorry, nabibigkas ko lang. Yan sila Jimel. Buti nga nakuha si Jimel. Hinahabol na si Jimel. Ipinaglalaban nila yan. Gustong bawiin. Pero si Melissa ang nagdesisyon na anak niya yan. Siya may karapatan. Dahil minor. Kaya ginawa ni Melissa, ibinigay kay Kalinga Prab. Pinag-aaral ni Kalinga Prab. Oh. Pero inilalaban po yan. Inilalaban po yan. Pinangakuan nga po nila si Jimel doon ng milyon-milyon eh. Inilalaban po nila yan. Na makuha si Jimel. Kaso si Melissa po ang may karapatan kay Jimel. O, ano nangyari? Tapos ngayon, eto na, entra na naman kung kailan may eksena doon sila. Extra. Maria Joseph, kung talagang tunay ang pagtulong, dapat hindi sila nawala sa eksena. Dapat kinuha nila si Madeline, binigyan ng magandang katatayuan. Binigyan ng ng marami pera para hindi na nagtatrabaho, hindi na nag-working student. O, di ba? Yun lang yung akin. Ang akin lang naman, ay marami na silang nabiktima. Ayan na, yung pakikipagrektahan nila sa mga tinutulungan ng Kalinga. Yan yung mga nabiktima nila. Rumerekta eh. Yun lang. Kaya minsan, ang napapasama po ang mga tinutulungan. Tapos ngayon, alagang video ngayon. Video call ngayon. Ang problema nito, bakit nagkakaroon ng direktang contact? Bakit nila ginagawa na rumerekta na kumukontak sa tinutulungan, wala pasintabi, wala man konting respeto sa mga vlogger na naka-discover. No, yun lang po yun. Pahirap kasi na darating bandang huli, masama ang mga tinutulungan ni Kalinga Prab dahil sa ginagawa nila. Ang nangyayari kasi, ang mga tinutulungan nakikipag-ugnayan din. Lalo na kung napapangakuan na matatamis sa salita, kagaya ni Ate Maylin, nasakop nila. O ano nangyari ngayon? Balik kangkungan sa Ate Maylin. Balik doon sa pakuan. Namamako. O, yun! Ganun ang ginagawa ninyo. Ha? O, bakit si Lola, ano nangyari? Nagkayo pa din ang pamumuhay. Ano sana yung milyon na pinangako ninyo kay Jimmy? Uulit-ulit kayo, nangingialam kayo. Kasi, paulit-ulit ko sinasabi, hindi lang kasi ito yon nangyari, na ganyan kumukunta kay Madeline, hindi lang po yan, guys. Para sa kaalaman ng lahat at yung iba pa, hindi lang po yan ang nangyari. Marami na pong beses, pangatlo na po ito si Madeline. Baka hindi lang po pangatlo yan si Madeline eh. Baka meron pa iba yung mga kinukontak-kontak yan. Kaya kung ang mga tao, ang mga Kaya kung ang mga tao, ang mga viewers, merong pinaghihinalaan na wakwak, baka huwag kayong magtataka kung kayong paghihinalaan, ha? Ayun lang. May shoutout sa ating lahat, guys. Kita-kita po tayo sa aking next video po. Yan. Bye-bye.